nasaan na kaya yung mga senador na apologist ng mga Chekwa? Ngayon, sa balitang to, magsilabasan kayo. Lalo ka na, utol kong hudlom. Diba? Magsalita ka naman kahit papano nung usapin sa pagsira ng coral reef natin. Hindi ka nagsalita. Pahimik ka sa issue. Nung bumaba yung supply ng isda natin ng 70%, tahimik ka din. Hindi ka nagsalita sa issue. Bagkus question mo pa yung US Navy forces na nandyan sa West Philippine Sea. Ngayon, magsalita ka naman kahit papaano. Diyan o. Yan. Kasi yung foreign policy mo palpak eh. So anyway guys, nagtayo ho ng satellite ground station yung China, yung China nagtayo ho ng satellite ground station doon sa West Philippine Sea. So, nakakalungkot tong balitang to. Anyway, ito yung sabi. Chinese satellite ground station installed on this disputed South China Sea Reef. So, napakaklarado naman ata ng pinakita kong reference sa inyo. So, ewan ko nga kasi parang may nangyari kasi news blackout sa atin kasi nung 2020 pa tapos yung yung satellite network doon sa Beidou. So, hindi natin to nalaman tong balitang to. Ewan ko ba bakit hindi nakarating sa atin. So, ngayon ko lang to nakita. So, anyway, pero itong balitang to guys, September 20, 2023, bago to. Pero yung satellite network nila doon sa Beidou, natapos nila nung 2020 pa. So, meron ngang news blackout. So anyway, ito na nga guys, basahin natin ulit. Chinese satellite ground station installed on disputed South China Sea Reef. So it's a very clear signal talaga guys na, 'di ba, sa ating mga Pilipino kung naintindihan nyo man yung tension dito sa West Philippine Sea, na kailangan na rin nating magtayo ng structure. Lahat ng Asian sa West Philippine Sea. So anyway, ito, basahin pa natin. China has built 2 ground stations for its Beidou satellite system on disputed South China Sea Reef, according to the state television. So, para naman sa akin, guys, kumbaga, maglagay tayo ng point line, demarcation line. 'Di ba? Maglagay tayo ng demarcation line sa bawat tusok ng ating karagatan para protektahan ng ating sovereign rights. So, yun lang naman yung pinaka-point ko dito. Kasi sila, napapagana na nila, na-implement na nila ang kanilang jurisdiction. Samantalang tayo, wala pa. Diba? Nagigets nyo ako? So, anyway, the station connected to China's land-based ship automatic identification system or AIS are installed at lighthouse located on North Reef and Bombay Reef in the Paracel Island. So, ito ay itinayo. Makikita itong satellite ground station na to doon sa North Reef and Bombay Reef doon sa Paracel Islands. So, doon ho ito matatagpuan. So, sa mga apologists ng mga Chekwa dito, uso po kayong mag-research ha. Kahit man lang i-type nyo doon paano nagkaroon ng West Philippine Sea. 'Di ba? Para naman hindi kayo nagiging mangmang sa kakatanggol nyo dito sa mga Chekwa. So, ito din kasi mga Chekwa na to, wala kasi din silang kinikilalang ECZ, Exclusive Economic Zone. Kasi ang kanila lang talaga, kanila yung karagatan. So, kiniklaim nila na sa kanila yung karagatan. So, hindi ho marunong rumespeto sa Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. So, tatanungin na naman ako ng iba, ano ba yung point mo dyan, Mima? So, ito na nga yung point ko dyan, na kailangan na talaga natin magtayo ng structure base para ho maprotektahan ang ating sovereign rights. So, sa loob kasi guys ng Exclusive Economic Zone, limited lamang ho ang ating jurisdiction. So, ibig sabihin, yung maaari nating ipatupad na batas dito sa kalupaan hanggang sa 12 nautical miles ng katubigan natin, yung territorial waters. Pero 'di ba, kagaya na sinabi ko sa inyo, yung atin ho ay atin. So, respetuhin sana yung atin. So, lagyan ng tanda para naman 'di ba, kahit papaano, yung mga dumadaan dyan ay alam na sa atin tong lugar na to. So,
Sabi pa dito, they use Beidou satellite network completed in 2020. Ayan na nga, as a rival to the US Global Positioning System or GPS to locate the vessel and transmit signal, state broadcaster CCTV reported on Tuesday. So, paano po ma-exercise dito yung salitang freedom of navigation? Kasi 'di ba, kung matatandaan nyo, nung nagpulong si Pangulong PBBM at itong presidente ng Chinese ba to? Ewan ko, ano yun? Basta, mayroong sinabi doon na i-exercise nila yung freedom of navigation. So, ito na nga yung tanong ko, how can they, di ba, paano nila ma-exercise ang freedom of navigation kung gumagamit sila ng satellite? Kasi kapag gumamit sila ng satellite, GPS, di ba, para malaman nila yung position ng mga dumadaan na barko, paano ma-exercise dito ang freedom of navigation? Kasi nga, mayroon ng satellite, mayroong monitoring. Nagigets nyo ako, guys? Mayroong monitoring na nangyayari. So, paano nila ma-exercise dito ang tinatawag nating freedom of navigation? Kasi itong freedom of navigation, ito talaga yung pinaglalaban natin at pinaglalaban din ho ng mga malalaking bansa. Kaya, malamang sa alamang, kailangan talaga nating humingi ng tulong sa ngayon, lalo na't nauubusan na tayo ng oras. Habang may oras pa, humingi tayo ng tulong kahit man lang yung mga equipment na magagamit natin. Radar, GPS, or kung ano pa man na hindi natin pwedeng tanggihan galing sa ibang bansa, lalo na sa mga kaalyadong bansa natin. Pero kung galing sa China, wag na lang. 'Di ba? So, do you have question about the biggest topics of and trends from around the world? Get the answer with okay, hindi pala yan. So, China's Maritime Administration requires all ships to have an AIS transponder and to keep the signal on at all the times within its jurisdiction, pasensya na nabubulol si Mima, so that the authorities and other ships can identify and track vessels. Diba, see? Buti pa sila, na-implement na nilang kanilang jurisdiction, na exercise na nila. Tapos tayo, tenga. Tapos tayo, hindi man lang, diba, hindi man lang natin nagagalaw yung ating jurisdiction. Sila na i-implement na nila, nagagamit na nila, tayo wala pa din. So, ang kailangan talaga natin dito, guys, ay magpalakas ho tayo. So, ang hinahabol natin dito ay oras. Totoo yan, guys. Bawat oras, segundo, mahalaga. So, lahat ho ng mga bansang kaalyado natin na maaring magbigay ng tulong sa atin, hindi ho natin pwedeng tanggihan yan. 'Di ba? Lalo na sa issue dito, maritime issue, freedom of navigation issue, 'di ba? Kailangan natin talaga na tanggapin ang tulong nila. So, wag sanang masamain. Utol kong hudlom, 'di ba? So, sana nagigets ito ni Robin Hood Padilla. So, anyway, guys, yun na nga, ina-update ko kayo. Kasi, 'di ba, sila meron na exercise na nila yung kanilang international law, yung kanilang jurisdiction, tapos tayo hindi pa. So sa binalita nilang to na nakita ko, kailangan na rin natin talaga na paandarin yung galamay natin. Magtayo na rin tayo kahit papaano ng mga iilang structure, 'di ba? Na para naman, 'di ba, malaman nila na itong dinadaanan nila atin, 'di ba, para din protektahan ng ating sovereign rights, sovereign nation. So anyway, guys, itong China kasi, dagdag ko pa, wala din tong kinikilalang ECZ, Exclusive Economic Zone. Kasi yung kanila talaga, sinasabi nila, inaangkin nila na kanila daw yun. So anyway, guys, yun lamang ho, at it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik-balik para sa ating panibagong video.